naman. Wala kang pakisama, ha? Para kang hindi kaibigan. Bahala ka na nga. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Maraming kabataan ngayon ang madaling maimpluwensyahan, hindi lang ng kanilang kapaligiran, kundi maging ng kanilang mga kaibigan. Saan kaya sila hahantong kung ito'y hindi mababago? Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Rosel sa ating dulang sa kanyang panahon. Rosel, dahil sa pagkamatay ng tatay niyo, pansamantala ka muna matitigil sa pag-aaral mo. Po. Huwag ka sana magdamdam sa akin, anak, ha? Bilang panganay sa inyong magkakapatid, kailangan ko ang tulong mo para maitaguyod ang buhay natin. Naunawaan ko po kayo, Inay. Alam ko po na hindi madali ang kalagayan natin ngayon. Huwag na po kayong umiyak. Hindi po ako nagdaramdam sa inyo. Salamat, anak. Hayaan mo, kapag kaya ko na, mag-aaral ka uli. Bukas po, sisimulan ko ng maghanap ng trabaho para matulungan ko po kayo. Sabi ko na sa'yo, Rosel, matatanggap ka sa company namin. Talagang need namin ang mga encoder doon. Buti na lang ipinasok mo ko, Trixie. Thanks, ha? Ox lang yon. Magaling ka naman eh. Kaya sure ako na hindi ako mapapahiya. Lagi pa akong may kasabay sa pagpasok. Lagi ka namang may kasabay, di ba? Yung boyfriend mo, si Warren. Kahit na. Iba pa rin yung nandyan ka. Para kahit wala siya, hindi ako mag-iisa. Sige. Salamat uli, ha? Ngayon, may trabaho na ako. Matutulungan ko na si Inay sa mga gastusin namin sa bahay. Kuya Amador, naku, maraming salamat sa bigas na dala mo. Malaking tulong to sa amin. Maliit na bagay lang yan, Melda. Marami naman akong naani eh. Kaya naisip kong dalan kayo, maging ng mga gulay. Total, pupunta din naman ako ng Maynila. Nasan nga pala yung panganay mo? May trabaho na si Rosel, kuya. Mag-iisang buwan na. Pinasok siya ng kaibigan niya si Trixie. Mabuti naman kung gano'n. Hoy, paalalahanan mo lang yung anak mo, ha? Na maging matalino sa pakikisama sa mga kaibigan. At matutong manindigan para hindi siya maisama ng mga yon sa maling gawain. Ay, oo, Kuya Amador. Maging mahinahon ka sa pangangaral sa kanya. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Mapagalitan mo lang ng konti, nagre-rebelde na. Sa awa naman ng Diyos, hindi naman ganun mga anak ko, kuya. Sikapin mo pa rin panatilihin ang pagiging mahinahon sa pangangaral sa kanila, Melda. Lalo na kay Rosel. Maraming tukso sa paligid. At dapat na maging matatag siya sa paninindigan na labanan ng mga yon. Rosel, anak, Nay, bakit ngayon ka lang dumating? Gabi na. pasensya na po. Ay, hindi ba hanggang 6 ka lang ngayon? Opo, kaya lang hinintay ko po kasi si Trixie. 9 p.m. pong labas niya, kaya ngayon 10 lang po ako nakauwi. Nung minsan,
Ganito rin ang nangyari eh. 3 oras mong hinintay sa pag-uwi yung kaibigan mo. Eh, nagpapahintay po kasi siya na eh. Pero anak, hindi dapat ganun eh. Dapat pagtapos na ang trabaho mo, umuwi ka na. Para maaga ka makapagpahinga. Matutulungan mo rin ako dito sa bahay natin. Gusto ko nga po umuwi na eh, dahil pagod na rin po ako. Nahihiya lang po akong tumanggi kay Trixie. Abay, huwag ka mahiya, anak. Hindi naman masama ang sasabihin mo. Ang gawin mo, ipaliwanag mo sa kanya na mahinahon ang dahilan mo. Siguro naman, mauunawaan ka niya. Ano? You mean, hindi ka makakasama sa pamamasyal namin mamaya? Oo, Trixie, pasensya na ha. Kailangan ko kasing tulungan si inay sa mga gawain sa bahay. Naku, ano ba yan? Mas maganda kung makakasama ka. Para may partner tong si Daryl. Siya nga naman, Rosel. Masyado akong maiinggit kina Warren at Trixie kapag wala akong partner. Naku, sorry talaga. Iba na lang ang isama ninyo. Hindi talaga ako pwede. Kailangan kong tulungan si inay. Boring ang naging date natin, Trixie. Oo nga eh. Feeling ko nga rin, Warren. Dahil nagbukang bantay natin si Daryl. Kasi wala siyang partner. Ang kaibigan mo naman kasi, KJ. Kakainis nga eh. Di bale, isasama din natin siya. Ako bahala. Kukulitin ko. Sige, gawin mo. Matagal na may tama sa kaibigan mo si Daryl eh. Oo nga. Leave it to me. Rosel, sige na. Kahit ngayon lang, sumama ka. Promise, mag-i-enjoy ka doon sa pupuntahan natin. Hindi ako papayagan ni inay. Lalo na abuti ng hating gabi. O, di mo sabihin kung saan tayo pupunta. Trixie? Sabihin mo, doon lang tayo sa amin. Kung gusto mo, tutulungan pa kita magsabi kay Aling Melda para mas kapani-paniwala yung acting na gagawin natin. Gusto mo magsinungaling ako sa nanay ko? Ito naman, masyado ka namang manang. Minsan lang naman eh. Sige na. Para may partner naman si Daryl. Crush ka pa naman ng tao. At matagal nang gusto kang makausap noon. Pasensya na talaga, Trixie. Pero hindi ko magagawa ang gusto mo. Ano? Iba na lang ang yayain nyo. Kakainis ka naman. Wala kang pakisama. Para kang hindi kaibigan. Bahala ka na nga. Ano masasabi mo dito, babe? Babe, okay to. Sa lahat ng bar na napuntahan natin, alam mo, ito yung pinakamaganda. Ang sarap pa ng drinks niya. Ibang Yung timpla. kaibigan mo lang eh. Masyadong KJ. Ni hindi man lang magawang tumakas sa parents niya. Hindi naman siya promdi. Sinabi mo pa. Kaya nga ngayon, hindi ko na siya papansinin. Ayoko sa ganung kaibigan. Uy! Ano yun? Ano yun? Narinig mo yun, Warren? Ano nasusunod daw sa bar? Ako nagkakagulo! Tara! Lumabas na tayo! Rosel, handa na almusal mo. Halika na, kumain ka na. Opo, nariyan na po, Nay. Oh, heto. Daing na bangos at sinangag. Sarap, no? Sarap po. Pumasok na po ba mga kapatid ko, Nay? Ay, oo, anak. Oy, siya nga pala. Kanina, may narinig kong balita sa radyo. Isang bar na nasunog daw kagabi. Ho? Oo, bar na nasunog. At marami daw ang nasugatan dahil nagkaroon ng stampede.
Naalala ko tuloy yung kaibigan mo si Trixie. Ay. Hindi ba niyayaya ka niya sumama sa kanila sa bar kagabi? Oo nga po, Inay ah. Nagalit pa nga siya dahil hindi ko siya pinagbigyan. Oh, may nag-text sa'yo. Sandali lang po, titignan ko. Ay! Nay! Oh, Ang bunsong kapatid po ni Trixie nag-text. oh, bakit daw? Nasa ospital daw po ang kaibigan ko. Rosel, Oh, narito ka pala, Daryl. Hindi ka pala nila kasamang nag-bar? oo, nung malaman kong hindi ka sasama, hindi na rin ako tumuloy. Kasi naisip ko, maiinip na naman ako dahil wala ka. Pero sa isang banda, mabuti na rin eh hindi ka sumama sa kanila. Tama ka. Dahil naligtas ako sa sakuna. Eh, kumusta na nga pala si Warren? Marami siyang sugat eh. Pero buhay naman. Rosel, salamat ha. Ah? Saan? Sa paninindigan mo sa tama. Dahil doon, hindi sinasadya. Iniligtas mo ko sa kapahamakan. Rosel, Nalaman kong nangyari. Kaya nagpunta kagad ako dito sa ospital. Nasama pala kayo sa mga nasaktan sa nasunog na bar. oo. Nasugatan na ako. Na-trauma pa. Magpasalamat ka pa rin sa Diyos dahil buhay ka. Buti pala hindi ka sumama sa amin. Walang masama nangyari sa'yo. At patuloy kang makapagtatrabaho. Di tulad ko. Ilang buwan na natitigil ako sa trabaho dahil sa mga naging pinsala ko. Kaso nagalit ka. Dahil pinahalagahan ko ang pangaral ng nanay ko. Pagkagalit na mali. Kaya itong na pala ako. I'm sorry, Rosel. I'm sorry. Ang paninindigan ay dapat taglayin ni Numan upang mapagtagumpayan ang mga tukso at kalayawan at hindi mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Pero Ina, baka mapahamak ka. Mas mapapahamak ako, Inay, kung hindi ako kikilos. Kaya ibigay niyo na yung hinihingi ko kung ayaw niyo maglayas ako at hindi niyo na ako makita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga anak na labis na mapaghanap. Hindi maunawaan ang sinawing palad na magulang. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ina sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay, nasaan na yung hinihingi ko sa inyo? Anak,
Hindi ba maaaring sa isang linggo na lang? Ano? Kasi, babayaran ko sana yung mga utang natin sa tindahan ni Amparo at maging doon kay Cynthia. Naman nakakabwisit naman Anak, Di nyo na nga ako napag-aral Pati ba naman magandang damit? Ipagkakait nyo pa sa akin? Ano ba yan? huwag ka nang umiyak. Ay, naku, sige na, sige. Oo na. Kunin na itong pera. Makikiusap na lamang ako sa mga pinagkakautangan natin na sa isang linggo ko na lamang sila babayaran. Sige na, kunin mo na. Wow! Lalo kang gumanda sa suot mong damit, Ina. Talaga? Tiyak na ikaw na naman ang mapapansin sa pupuntahan nating party. Yun naman talaga yung gusto ko mangyari, Limuel. Galing, ha? Para makita ng chismosang pupunta doon na kahit mahirap lang ako, maganda ako. At kaya rin bumili ng mga damit na tulad nun sa kanila. Siguro, mahal na naman ang bili mo sa damit na yan, no? O syempre, ayoko yatang pagtawanan ng iba. Oh, kawawa naman si Aling Olga. Mahirapan na naman siya sa pagbabudget. Hayaan mo nga siya. Nanay siya Kaya kung mahirapan man, natural lang yun. Tsaka kasalanan naman niya Kaya siya nahihirapan. Ha? Dahil hindi siya humingi ng sustento sa ama kong nakabuntis sa kanya. Ina, bakit ka ba ganyan sa nanay mo? Mabait naman siya. Mahal na mahal ka. At ginagawang lahat para mapasaya ka. Ay kaso nga, kulang pa rin yung mga ginagawa niya. Kulang pa rin? Kaya nga nagagalit ako. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, Olga? Cynthia, pasensya na sana, ha? Huwag ka sana magalit. Taong ito, hindi mo pa nga sinasabi Ano nga ba yun? Hindi ko pa kasi mababayaran yung utang ko sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Sa isang linggo, mababayaran ko rin yun. Naghabit kasi ng anak ko yung pera Oo, alam ko. Sinabi sa akin ni Limuel ko na may mamahaling bagong damit si Ina. Kailangan niya kasi. Nakakaawa naman yung bata kung hindi ko pagbibigyan. Naunawaan naman kita, Olga. Pero sana, huwag mong sinusunod ang lahat ng gusto ng anak mo. Dapat matuto siyang makontento sa kung ano ang kaya mong ibigay sa kanya. Hindi yung pinipilit kanyang kayanin ng isang bagay kahit pa mahirapan ka. Cynthia, Huwag mo hayaang mahilig siya ng gusto sa layaw. anak, halika nang kumain. Bumili ako ng pininyahang manok. Masarap yun. Wala akong gana. Kaya na lang kumain. Bakit na naman ba? May problema ka ba? Hindi naman ako nawalan ng problema mula na magkaisip ako. Ina, ginagawa ko naman ang lahat para maibigay ang mga pangangailangan mo. Kaso nga, hindi nyo pa rin makaya. Hindi nyo ako mapag-aral sa magandang university sa kursong gusto ko. Hindi nyo rin ako mabigyan ng magandang bahay at maginhawang buhay. Pero di bale, sa gagawin ko, malulutas na ang problema ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bigay nyo sa akin yung address ng ama ko. Pero bakit pa? Puntahan ko siya. Mahina kayo Hindi nyo siya nakayang hinga ng sustento. O, akong gagawa nun. Hihingan ko siya ng sustento para mabuhay naman ako ng maayos. Pero Ina, baka mapahamak ka, anak. Mas mapapahamak ako, inay, kung hindi ako kikilos. Kaya ibigay nyo na yung hinihingi ko. Kung ayaw nyo mag-less ako at hindi nyo na ako makita pa.
ibig niyong sabihin na Aling Olga umalis si Ina? Oo, Limuel. Pupuntahan daw niyang kanyang ama. Oh, Wala naman siyang awa sa'yo. Iniwan ka pa. May sakit ka. Tatakot ako, Cynthia. Baka hindi na ako balikan ng anak ko. Sa klase ng nakabuntis sa'yo, tiyak na mabalik din si Ina rito. Dahil hindi niya magagawang ibigay sa anak mo ang layaw na hanap niya. Kasi nga may pamilya na siya. Mahal na mahal ko ang anak ko, Cynthia. Hindi ko kaya mabuhay na wala si Ina. Aling Olga, huwag mo kayong umiyak. Hayaan niyo, tatawagan ko siya. Baka sakaling makinig siya sa akin. Ay, sige nga, Limuel, anak. Para matulungan naman natin ito si Aling Olga mo. Cynthia, ikaw pala. Namalengke ako kanina. At nakita kong wala ka pa rin sa pwesto mo. Kaya pinuntahan na lamang kita dito sa bahay mo. Parang wala akong lakas magtrabaho. Hindi mo wala sa isip kong anak ko. Olga, may maganda akong sasabihin. Bakit? Nakausap naman ni Limuel mo si Ina ko? Babalik na ba sa akin ang anak ko? Ay, hindi yun. Hindi nga makontak ni Limuel ang cellphone ng anak mo eh. Diyos ko. Ano na kaya nangyayari sa anak ko? May pera pa kaya siya? Nag-aalala na ako sa kanya, Cynthia. Kalimutan mo muna sandali ang problema mo. Dahil dito, sa sasabihin ko, magkakapera ka ng malaki at mababago mo na ang buhay ng anak mo. Talaga? Paano? Sabihin mo. Madali lang. Ikukwento mo lamang sa TV kung paano mo dinala ang iyong pagiging ina kahit na maraming pagsubok sa buhay. Sino ka? Ba't mo ako hinahanap? Ako po si Ina. Itay. Itay? Ba't mo ako tinawag na Itay? Hindi naman kita kilala. Dahil kayo po ang ama ko. Ako po ang anak niyo kay Olga Santiago. Ikaw? Matagal na kaming hiwalay ng iyong ina. Iniwan niya ako na malaman niya may pamilya ako. Ba't ka na pa rito? Inutusan ka ba niya? Hindi po. Kusa ako nagpunta dito. Kasi gusto ko kayong makita. O ngayon, nagkita na tayo. Hindi po ba kayo natutuwa na makita ako? Alam mo, Iha, matagal ko nang nalimot ang nanay mo. Ang inaasikaso ko na lang ngayon, ang pamilya ko, ang mga anak ko. Hindi po ako kayang bigyan ng maayos na buhay ni inay. Hindi nga po ako makapag-college. Masyado siyang mapagmalinis. Hindi siya pumayag na makisama sa akin. Lumayo siya. Kaya problema na niya yun. Itay. Buti pa bumalik ka na sa nanay mo. Baka makita ka pa rito ng asawa ko, magalit pa yun. Pero... Umalis ka na! Akala ko pa naman matutuwa siya pag nakita ako. Akala ko magbabago ng takbo ng buhay ko.
Nakakaawa na ako sa hirap. Mali pala ako. Dahil wala siyang pagmamahal sa akin. Walang pagmamahal sa sarili kong ama. Si inay lang nagmamahal sa akin. Pero nagawa ko pa siyang saktan at iwan. Inay, ano itong nagawa ko sa inyo? Paano pa ako ngayon babalik sa atin? Tanggapin niyo ba kaya ako? Ay, nay. Ayan na. Sasabihin na ni Jordan kung sinong kanilang magiging unang Super Mommy of the Year. Ay, naku. Sana manalo ang kaibigan ko. Sana manalo si Olga. Paligay ko po, nay, mananalo si Aling Olga. Dahil napakaganda ng kwento ng buhay niya. Mahusay din po siya sumagot sa tanong. At maganda rin ang ipinapakita niyang talent. At ngayon, sumapit na ang oras na ating pinakahihintay. Alam kong gustong-gusto nyo lang malaman kung sino ang ating tatanghaling kampiyon. Bueno, hindi ko na patatagalin pa ang inyong pananabik. Ang ating Super Mommy of the Year ay walang iba kundi si Mommy Olga Santiago! Nanalo ang kaibigan ko. Nanalo si Olga. Sabi ko na sa inyo, nay, sayang. Narito sana si Ina para nakita niyang tagumpay ng nanay niya. Mami Olga, baka may gusto kang sabihin. Ayan, ay, pakinggan natin. Maraming salamat po sa inyo, Sir Jordan, at sa inyo pong programa. Binigyan niyo po ng pagkakataong magtagumpay ang isang mahirap at single mom na katulad ko. Tunay na hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga single mom na nanonood ngayon. Galing talaga ni Aling Olga. Inihahandog ko naman ang tagumpay kong ito sa mahal kong anak na si Ina. Anak, nagsisi ako nang umibig ako sa maling lalaki. Pero kailanman, hindi ko pinagsisihan na minahal kita. Mahal na mahal kita, anak. At para sa iyo ang lahat ng pagsisikap ko. Sa TV nitong bus na sinasakyan ko pa uwi sa probinsya. Sumali siya sa isang contest sa TV at nanalo. Ang galing ng inay ko. Ang galing-galing niya. Congratulations, Olga. Ang galing mo. Punong-puno ng aral ang lahat ng mga sinabi mo sa TV. Salamat, Cynthia. Pero, masaya sana ako kung narito ang aking anak. Kumusta na kaya siya ngayon? Nay, narito na po ako. Ina! Anak ko! Anak, salamat. Nagbalik ka. Iwan ko na kayo, ha? Tawarin niyo ako sa mga pagkakasala ko sa inyo. Naunawaan ko na po ngayon. Tama kayo sa ginawa niyong paglayo sa aking ama. Salamat, anak. Salamat. Huwag ka mag-alala. Ngayon, mabibigyan na kita ng isang magandang kinabukasan. Gagamitin ko yung aking napanalunan upang maayos ko ang buhay natin, anak. Salamat po. Pinapangako ko sa inyo, hindi ko na po kayo paghahanapan pa. Masisiyahan na ako sa kung anong meron tayo. Basta't
Magkasama lang po tayo. May mga pangyayaring mahirap tanggapin. Ngunit kung ito'y matututuhan lamang na unawain, magiging maganda pa rin ang ating buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ang sabi ng marami, walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo, bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po bang dahilan niyo para takasan ang inyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang pagkakaroon ng anak ay isang regalong maituturing ng isang ina. Ngunit mayroong mga babaeng nabubuntis, ngunit ayaw humarap sa responsibilidad ng pagiging isang ina. Nakalaunan ay nauwi sa pag-aabandona sa kanilang mga anak. Mga kaibigan, naririto po ang naging karanasan ni Marga sa ating dunang sa kanyang panahon. Nakatulog pala ako dahil sa kalasingan. Diyos ko, bakit nakahubad ako? Katabi ko sa kama si Jules, nakahubad din. Jules! Jules, gising! Jules! May gano'n nangyari. Oh my God! Bakit nakahubad tayong dalawa? Ano ito? May nangyari sa atin? Malamang may nangyari. Naku, At sinamantala mo naman yung kalasingan ko. hindi ko gagawin yun. Lalo na tropa tayo. Saka hindi tayo talo. Bakit nangyari sa atin ito? Lasing din ako kagabi. Hindi ko alam na yung ginagawa ko, tol. So sorry. Nangyari na, wala na. Kakasuka. Kahit kailan di ko pinangarap na sumiping sa lalaki. Babae pa rin hanap ko, no? Mata! Pagdasal mo, Diyos, sana hindi magbunga tong ginawa natin. Ayoko mag-inanay! Ano to nangyayari sa akin? Kanina pa ako nahihilo. Nagdududuwal pa. Hindi ko rin gusto yung mga kinakain ko. Buntis ka kasi, kaya nararamdaman mo yan. Ha? Ano po? Di naman siguro. Sigurado ako, buntis ka. Teka, kanino ka nagpagalaw, ha? Akala ko ba hindi ka papatol sa lalaki? Ano yan? Ma, aksidente yung nangyari. Lasing kami ng tropa ko si Jules. Hindi naman namin nakalain. Mauwi kami sa ganito. Magiging ganito ko. Tsaka nakakadirin pumatol sa lalaki. No? Anong gagawin mo ngayon, buntis ka? Mananagutan ka ba ni Jules? Yak! Di ako mapapakasal sa lalaki. Di kami talo. Ano yan?
Magpapakadisgrasyada ka? Anak ko ha, umiiwan sa akin yung anak mo. Hindi ko aalagaan yan. Yung palaglag ko na lang kaya itong pinagbubuntis ko. Kakayanin ba ng konsensya mo? Kahit kailan talaga wala kang kwentang hinga ng payo, ma. Sino bang nagpabuntis? Hindi ba't ikaw? Milton, Oh, nakita mo ba si Jules? O kung merong kang balita sa kanya? wala eh. Tinatawagan at tinetext ko rin siya pero hindi nagre-reply. Ewan ko ba doon sa lalaking yun? Bigla na lang naglaho na parang bula. Ganun ba? Lumala ka na yan tiyan mo. Ilan buwan na yan? Ka-6 na buwan na. Pananagutan ba yan ni Jules? Yung gusto kanya. Simula nang mabuntis ako, di naman siya nagbigay sa akin ng pang-suporta sa magiging anak namin. Tsaka ayan na ako, biglang nawala. Baka ayaw niya ng responsibilidad. Alam mo, sa totoo lang, di ko alam kung paano ko palalaki ng anak ko. Hindi ako nanay material. Anong plano mo dyan? Di ko pa alam. Bala ko nga sanang ipalaglag noon, kaso nga, nakonsensya ako. Baka mamigay ko na lang tong anak ko. May alam ako na pwede mong pagbigyan ng anak mo. Talaga? Sino? Si Tita Betty. Yung nagpapa 5-6 sa lugar natin. Matagal na niyang gusto magkaroon ng anak. Kaso baog siya. Madalas nga nagtatanong sa akin si Tita Betty kung may alam daw ba akong nanay na gustong ipaampon ng kanilang sanggol na anak. Gusto mo, rekomenda kita. Sige. Gusto kong makausap yung Tita Betty sinasabi mo. Baka sakali interesado siyang ampunin ng anak ko. Marga? Siya na ba yung anak mo na ipaampon mo sa akin? Opo, Tita Betty. Mag-iisang linggo pa lang siya. Daniel ang pangalan niya. Pakarga nga sa anak mo. Eto po. Ang cute at ang lusog ng anak mo. Sigurado ka bang gusto mong ipaampon sa akin tong anak mo? Opo. Di ko maalaga ang mabuti ang bata. Mabuti na, ipaampon ko na lang siya. Baka gumanda pa yung kanyang buhay. Tita Betty, sana alagaan niyong mabuti si Daniel. Oo naman. Palalakihin ko ito't ituturing na para kung tunay na anak. Pero Marga, oras na ibinigay mo ito sa akin, hindi mo na ito mababawi pa. Gagawin ko kasing legal ang pag-aampon sa bata. Kakausap ko na nga yung abogado ko tungkol dito. Sige po. Bahala po kayo. Hindi na po ako magpapakita sa anak ko pagkatapos nito. Mabuti kung ganon. Basta pangako, Marga, gagawin kong maganda ang buhay ng batang ito. Ano, Marga? Bakit ang tahimik mo ngayon? Nakipaghiwalay na po sa akin si Didet. Minahal ko naman siya. Naging mabuti naman akong kasintahan sa kanya. Naging responsable ako dahil pinag-aral ko naman yung mga anak niya. Pero
Napili pa rin niyang bumalik doon sa asawa niya. Talagang babalik siya doon. Asawa niya yun eh. At saka ang tunay na babae, lalaki pa rin ang hanap. Hindi tomboy. Naman eh. Nangasar na naman kayo. Ay nako, hindi sa nangaasar ako. Pero tanggapin natin ang katotohanan. Ay nako, imbes na magmukmuk ka dyan sa tabi, ayusin mo na lamang ang buhay mo. Siya ka pala. Nagkasalubong kami ni Betty kaninang umaga sa palengke. Kasama niya ang apo ko. Talaga? Anong itsura ni Daniel? Ayos naman ba ang buhay ng anak ko? Ay, guwapo! At matangkad si Daniel. Manang-mana sa tatay mo. Ay, kwento ka sa akin ni Betty. Basketball player pala yung anak mo. Malapit na rin itong magtapos sa kolehiyo. Architecture daw ang kinukuha niyang kurso. Ganun ba? Buti naman hindi kayo nagpakilalang lola ni Daniel. Bakit ko naman gagawin yun? Alam ko namang legal ng anak ni Betty si Daniel. At saka masaya na ang buhay ng apo ko. Bakit pa natin guguluhin? Kung hindi ko pinaampon si Daniel, makatambay lang siya ngayon sa kanto. Mabuti na rin yung pinaampon ko siya sa may kaya. Pero, bakit parang nasasaktan ka? Opo, ma. Nasasaktan din ako. Kasi anak ko si Daniel. Sa totoo lang, ayoko siyang ipaampon, pero wala akong mapagpipilian dahil hindi ko naman alam kung paano ko siya bubuhayin. Pero nagawa mong palakihin ang mga anak ni Didit na hindi mo naman kadugo. Ibig sabihin, kaya mo rin sanang palakihin ng maayos si Daniel. Sa totoo lang, ma, naisip ko rin yan. Ako, konsensya ako sa ginawa ko sa sarili kong anak. Alam mo, Marga, malaki din ang pagkakasala ko sa apo ko. Kasi hindi kita tinulungan. At sa halip, pinabayaan kitang ipaampon ang bata. Aminin kong pinagsisisihan ko rin yun. Pero nangyari na yun, wala na tayong magagawa. Ma, saan mo pwedeng makita si na Tita Betty ngayon? Doon na sila nakatira sa kabilang barangay, sa Pasong Tamo. Teka, huwag mo sabihin sa akin dadalawin mo ang anak mo. Manong, bayad ko po. Pakiabot na lang po. Salamat. Boss, bayad daw po ni Kuya. Ang lalaki nag-abot ng pamasahe ko. Parang kamukha ni Papa. Oh, teka. Hindi kaya siya yung ko si Daniel? Oo nga. Sigurado ko si Daniel nga ito. Iho. Ikaw ba yung anak ni Betty? Ay, pasensya na po. Napagkamalan ko kayong lalaki. Opo. Anak ako ni Betty. Kilala niyo pong mama ko? Oo. Matari ko siyang kaibigan. Daniel ang pangalan mo, di ba? Opo. Daniel nga po. Kumusta naman kayo ni Betty? Balita ako, matatapos ka na ng pag-aaral mo. Isang semester na lang po ako at matatapos na ako ng architecture. Ayos naman po kami ni Nanay Betty. Nag-aaral nga po akong mabuti para makabawi naman ako sa hirap ng mama ko sa pagpapaaral niya sa akin. Mabait kang bata, Daniel. Napakaswerte ng mama mo. Ano nga po palang pangalan nyo? Para maikwento ko po kay mama. Marga. Marga? 20 taon din kami hindi nagkita. Sige po, Aling Marga. Ikukwento ko po kay mama na nagkausap po tayo.
Marga, malungkot ka na naman. Namimiss ko lang po yung anak ko. Kailan kaya uli kami magkikita? Ay, sandali at may tao sa labas. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Naandyan ba si Marga? Kasama ko ang anak niyang si Daniel. Lola, kayo po ba lola ko? Ha? Oo. Halika kayo. Pumasok kayong dalawa. Tita Betty? Daniel? Maupo muna Anong kayo. ginagawa niyo dito? Naikwento kasi ni Daniel na nagkausap kayo sa jeep. Dahil sa matanda na ako at mahina na ang pangangatawan, napagdesisyonan kong ipagtapat na sa kanya ang totoo na ikaw, Marga, ang tunay niyang ina. Ma, kayo pong tunay kong ina? Oo, Daniel. Ako ang iyong ina. Ang sabi ng marami, walang ina na may gustong iwan o abandonahin ang kanilang anak. Pero gusto kong malaman mula mismo sa inyo. Bakit niyo po ako inabandona sa loob ng 20 taon? Ano po bang dahilan niyo? Para takasan ang iyong responsibilidad sa akin at ipaampun ako sa iba. Nung mga panahon na yun, hindi ko alam ang gagawin ko. Wala akong trabaho noon. Lulungo ko sa bisyo at barkada. Hindi ko alam kung paano kita palalakihin ng maayos. Kaya napilitan akong ipaampun ka kay Tita Betty. Dahil alam ko, mabibigyan ka niya ng magandang buhay. Tignan mo naman yung sarili mo ngayon. Edukado, may kinabukasan, magandang buhay. Pero alam mo, Daniel, mula nung pinampun kita, walang araw at gabi na hindi ako pinaiyak ng konsensya ko. Palagi kitang naiisip. At tuwing nagdarasal ako, lagi akong humihingi ng tawad sa Diyos. Ma, Oo, mali ang ginawa ko, Daniel. Pero mas nanaisin ko nang mahiwalay ka sa akin. Kesa naman kasama mo ko. Pero patapon naman ang buhay mo. ma, Anak, huwag ka nang umiyak ka na. Daniel, naririto ako sa harapan mo ngayon. Humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa ko sa iyo. Anak, sana makuha mo pa rin ako. Patawarin. huwag po kayong mag-alala, Ma. Naiintindihan ko pong naging sitwasyon ninyo. Kaya napilitan kayong ipaampun ako sa iba. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Sana bigyan ninyo ko ng pagkakataon na makasama kayo. Oo naman, anak. Simula ngayon, magkakasama na tayo. Mahirap husgahan kung tama ba o mali ang ginagawa ng mga inang inaabandona
o ipinaampo ng kanilang anak. Ngunit ito lamang sana ang ating pakatatandaan. Lahat ng ina gustong mapabuti ang buhay ng kanilang anak. At handa silang magsakripisyo, maging luha pa ang maging kapalit. Makita't masiguro lamang nila na nasa maayos na kalagayan at pangangalaga ang kanilang anak. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Minsan, Kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magagandang katangian si Ken, hindi ko rin siya matututuhang mahalin. Kahit anong gawin mo. Kaya sana naman, huwag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mong bayaran namin? Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo na may kuya ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong abusado. Tinulungan mo lang at lahat, ikaw pa ang minamasama. Ganito po ang naging karanasan ni May sa ating dulang sa kanyang panahon. Heto yung 17,000 na hinihiram mo, Kuya Danny. Dinagdagan ko na rin ito ng 3,000 para meron kayong panggastos. Bali, 20,000 lahat ito. Uy, salamat, May. Ken, sabi ko na nga ba, hindi niyo ako bibiguin eh. Ang babait niyo talaga. Kuya, dapat lang natulungan ka namin. Dahil kapatid ka ni May. At saka, ikaw yata ang dahilan kaya nagkatuluyan kami nitong maganda kong asawa. Sabi nga pala ni Ken, Kuya, huwag mo na raw bayaran yan. Huh? Ang asikasuhin mo na lang ay mapalago yung bubuksan mong negosyo para makabangon kayo. Salamat ulit sa inyo. Mami! Daddy! Oh, Jane, bakit? Gusto ko po sanang dulin itong tablet ko pag namasyal tayo. Okay lang po ba? Huwag na, anak. Para ma-enjoy mo yung mga place na pupuntahan natin. Uy. Okay po. Ang ganda naman ng tablet na yan. Tiyak magugustuhan yan ni Junior ko. May, Ken, Kaya, baka naman pwedeng hingin ko na lang yan. Po? ha? Pero, Tito Danny, sa akin po ito. Pasalubong ni Daddy. Ibibili ka na lang nila, Jane. Bigay mo na lang sa akin yan. Kaya ka naman nilang ibili ng mas maganda pa dyan eh. Pero, Anak. Sige na. po, Ibigay mo na lang yan sa tito mo. Ibibili na lang kita ng iba. Oh, ayan ha. May panggastos na tayo. May puhunan pa sa online business na gusto mong pasukin. Oo nga. At may pang-inom pa kayo ng barkada mo. Dahil bukod sa sinobrahan mo ang hiningi mo sa mag-asawa, aba, dinagdagan pa nila. Utak lang yan. Ano ba? At saka marami naman silang pere. Hindi nila ito ikahihirap. Pero
makahihiya pag nalaman nila yung mga ginagawa mo? Nasa abroad pa man si Ken. Tinutulungan na tayo ng kapatid mo. Dahil nga natanggap ka sa trabaho. Ngayon naman, binigyan ka pa ng malaking halaga. Tayo lang naman na nakakaalam nito eh. Siguro naman, hindi ka magsusumbong dahil para sa atin din tong ginagawa ko. Ang gusto ko lang naman sana, Danny, mukhang ano na yung paglalasing. Kaya ka naalis ang mga naging trabaho mo dahil dyan. Makitid ang utak ng mga naging boss ko. Hindi marunong makinig sa katuwiran ko. Tao. Libangan ko lang naman ito eh. Kaya ikaw, huwag mo silang gayahin. Huwag mo akong pakialaman. Oh, Ken, eto na yung merienda natin. Uy, sarap niya na. Ginatan. Luto ko yan dahil alam ko magugustuhan mo. Tara na, kumain na tayo habang mainit pa. Oh, sige. Si Jane. Meron na akong naitabi para kainin niya pagdating galing sa school. Oh, kumusta naman yung grocery natin? Ayos naman, malakas. Kaya hindi ako nanghihinayang na hindi na bumalik pa sa abroad. Ay naku, talagang hindi na ako papayag na umalis ka pa, ha? Sapat na naman yung kabuhayang naipundar natin. Ito na lang ang ating palalaguin. Opo, Mrs. Naalala ko, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Yung kuya ko, tumawag na naman. Wala na raw silang makain ng pamilya niya. At malapit na rin maputulan ng tubig at ilaw. Ganun ba? Oo. Di bigyan natin ng groceries. Tulungan na rin natin sa ilaw at tubig. Nakakaawa naman kung mapuputulan sila. Nakakahiya na nga sa'yo eh. Para naman kasing umaabuso ng kuya ko. Bakit mo naman naiisip yun? Ay, noon pang tinutulungan na natin sila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin siya makabangon. Hindi makahanap ng trabaho. Malay natin, baka mapalago niya ang online business na binuksan niya. Kaya magtiwala pa rin tayo sa kanya. Kaya nga masaya kami ni May, Jonathan. Dahil maganda ang takbo ng mga negosyo naming mag-asawa. Hey. Lalim ng buntong hininga mo, ah. Anong problema? Yung tiyan ko, yung nagpalaki sa akin. O bakit? May sakit ba? Wala naman. Lagi ko rin silang tinutulungan. Kahit nung nasa ibang bansa pa tayo. Kaso nabisto ko eh. Kaya pala sila nagigipit dahil lulong sila sa sugal ng mag-asawa. Ha? Oo, kinausap ko sila ng maayos. Na huwag naman ganun. Dahil masamang libangan niyang sugal. Babaon ka niyan sa hirap. Abay, nagalit pa sa akin eh. At katakot-takot na sumbat ang sinabi nila sa akin. Naalala ko tuloy yung kapatid ni May. No. Matagal na rin namin tinutulungan. Sabi ni May, pakiramdam niya, parang sumusobra na yung kuya niya. Sabi ko naman, bigyan namin ng chance. Baka naman this time, makabangon na siya sa negosyong binuksan niya. Nakita niyo na ba ang business niya? Alamin niyo rin yun. Dahil baka nga inaabuso na kayo ng mga tinutulungan niyo. Eto na ang kape mo. Bakit parang inis ka? Papaano po? Lasing ka na naman kagabi. Sa halip na asikasuhin mo yung online business na sinalihan mo, wala. Nakatenga lang yung mga product mo. Tuloy hanggang ngayon, kapos pa rin tayo. Pati pambayad sa school ng mga anak natin, wala ka maibigay. Naku. Oo nga pala. Bayaran na nga pala ng matrikula ng mga bata. Kaya mo, pupuntahan ko si Ken mamaya. Siya naman ang hihingan ko ng pera. Ano? Danny naman, hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Matagal na tayo umaasa sa kanila. Remy, wala akong dapat ikahiya sa kanila. Kapatid ko si May. At yun namang si Ken, malaki utang na loob nun sa akin. Hindi niya makakatuluyan si May kundi dahil sa akin.
Torpe yun si Ken eh. Hindi pa gwapo. Kaya kung hindi ko siya tinulungan sa kapatid ko, hindi siya tatanggapin nun. Pero mali pa rin na samantalahin mo ang utang na loob niya sa'yo. At saka isa pa, hindi naman sila nagkulang. Tumigil ka na. Babayaan mo lang ako sa diskarte ko. Wala si Ken, Kuya Danny. Ah? Dinalaw yung mga biyanan ko. Ay, sayang naman. May sasabihin sana ako eh. Bakit ano ba yun? Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Kasi, alam mo, May, walang-wala na kami. Kaya sana, Hihingi ka ng tulong. oo sana eh. Kumusta na ba yung online business na binuksan mo? Ano nang balita doon? Wala ka man lang na ikukwento sa amin. Ano naman eh, hindi pa kumikita. Napapagod na nga ako sa kaasikaso eh, pero wala pa rin eh. Talaga? Kaya pala kahit isang post mo tungkol doon, wala ako nakita. Kuya, sana naman, tigilan mo na yung paglalasing. Ha? Para makapokus ka sa pagbangon nyo. Sino makatindila nagsabi sa'yo na naglalasing ako? Hindi ko ginagawa yun. Galing ako sa inyo kahapon. At narinig ko yung pag-uusap nyo ni Ate Remy. Kaya hindi ka makapagkakaila sa akin. Kuya, walang buting maitutulong sa'yo ang paglalasing. Ang hirap sa'yo. Minsan ka lang nakatulong, ang dami mo na sinabi. Alalahanin mo dahil sa akin, kaya kayo nagkatuluyan ni Ken. Minsan? Kuya, ilang taon na kaming tumutulong sa inyo. At saka kung wala namang magandang katangian si Ken hindi ko rin naman siya matututuhang malin kahit na ano pang gawin mo. Sana naman, wag mo nang isumbat yun. Para bang gusto mo pang bayaran namin Tama na. Kung ayaw mo akong tulungan, di wag! Kalimutan mo nang may kuya ka! Dami na nainom ko Doon sa bahay ni Pare Merto. Buti na lang. May pera siya. Kaya nakatoma kami ng gusto. Kaya lang, naantok na ako Dito na lang ako matutulog. Di na ako papasok sa kwarto namin ni Remy. Di ako, bubungangaan na naman ako. Pag nakita lang lasing ako. Dito na lang ako matutulog. At nagtalo pala kayo ng kuya mo habang nasa probinsya ako ni Inay. hindi ko na kasi natiis na hindi sabihin sa kanya. Lahat ng narinig ko sa pagtatalo nila ni Ate Remy. Pinayuhan ko rin siya. Nasabi ko, tigilan na yung alak para makapokus siya sa pagbangon nila ng pamilya niya. Kaso, nagalit pa. Kalimutan ko na raw na may kuya pa ako. Sabi lang niya yon dahil mainit ang ulo niya. Dahil nga nabuko ang mga ginagawa niya sa atin. Kinahiya ako sa iyo dahil sa ugali ng kapatid ko. Asawa mo ko, May. Kaya hindi ka dapat mahiya sa akin. Mommy? Daddy? Oh, Tumawag po ni Tita Remy sa phone. bakit? Bakit daw? Si Tito Danny raw po. Oh. Nasa gasaan. Ano? Oh, Diyos ko! Ang kapatid ko! May... Salamat dumating kayo. Ate Remy, kumusta na si Kuya? Hindi pa siya nakakamalay. Ha? Ang sabi ng doktor, kailangan daw magising na siya para masabing ligtas na siya sa panganib. Ano ba nangyari, ate? Bakit nasa gasaan siya? Nakakahiyaman sa inyo.
Suga pa kasi sa lalaki si Danny. Yun ang dahilan. Kaya madalas siya matanggal sa mga pinapasukan niya noon. Kagabi, nag-inuman sila ng barkada niya si Merto. At sabi nung mga nakakita, natulog daw sa kalye si Danny. Kaya nahagip ng humagibis sa motor. Nakita ba nila yung plaka nung nakasagasa? Tumulong ba? Hindi. Hindi. Tinakasan ng asawa ko. Kuya, kumusta ka na? Eto, masakit pa ang katawan. Kasalanan ko naman eh. Kung hindi ako nagpakalango sa alak, hindi ako madidisgrasya. Kuya. May, pasensya ka na. Kayo ni Ken. Inabuso ko ang kabutihang loob niyo. Patawarin niyo sana ako. Marahil niloob ng Diyos na mangyari ito para magbago na ako ng lubusan. Masaya ako. Dahil namulat ka na sa mga pagkakamali mo, kuya. Asahan mo, tutulong pa rin kami para makabangon kayo. Biyaya ng Diyos ang mga taong tumutulong sa atin. Ngunit sana naman, huwag natin silang abusuhin upang huwag mawala sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.